Okay. Eto po, dismayado po si Lacson. Sabi po ni Lacson, Lacson warns Palace dismissing DPWH in session could look like a cover-up. Oh. Kasi yung sinasabi ni Auntie Claire, ano lang yan, hearsay lang yan. Yung lahat daw po ng ginagawa o binubulgar ni Leandro Libiste, hearsay lang according po dito kay Auntie Claire. Eh kung hearsay lang po yan, bakit marami pong naniniwala? Tignan nyo kasi yung trust rating nyo. Negative 3 kayo eh. Si BBM negative 3. Lahat ng sasabihin ninyo, duda tao. Mas may tiwala kay Leandro Libiste ang mga tao kaysa sa inyo. Kaya hindi mo pwede siyang i-dismiss na hearsay lang. May dokumento. Ano yan, inimbento lang ng bata? Oh, yung credential, oh, Yale University pala graduate yan, tsaka bilyonaryo na yan. Bilyonaryo yan si Libiste. Hindi nyo pwedeng i-dismiss lang na, ayan, hearsay lang yung pinagsasabi ng bata na yan. Pwede ba yun? Tignan nyo ha. Ano yung program ninyo? Magsumbong sa Pangulo. Eto hindi lang nagsusumbong. May mga pinapakita pang ebidensya tapos i-dismiss nyo hearsay. Para saan yung magsumbong sa Pangulo? Congressman to. Hindi nyo pala pinaniniwalaan. Nakalabas na sa lahat ng dyaryo, sasabihin nyo lang, hearsay lang yan. Kaya pala walang nangyayari rin sa isumbong mo sa Pangulo. Ay ano to, hearsay lang to lahat. Hindi naman pinatotohanan. Ang gusto nila magpatunay, si Vince Dizon. Vince Dizon. Di ba sabi ni Leandro, itanong mo kay Vince Dizon kung hindi totoo tong mga sinasabi ko. O, ano sagot ni Auntie Claire? Bakit si Vince Dizon ang tatanungin? Ikaw ang magpatunay. Eh ganyan malamang yung magsusumbong sa Pangulo. Magsusumbong kayo, kayo magpapatunay ng sumbong nyo. Walang silbi. Kayo mag-iimbestiga, kayo pa magpapatunay, wala na silang gagawin sa gobyerno. Kundi i-announce na lang yung mga ayon dito kay Libiste, ganito, natuklasan niya. At napatunayan niya to dahil nag-imbestiga siya ng sarili. Kung tutusin, tumutulong nga si Libiste para mapatino ang gobyerno. Alam niyo ang hinanakit ni Libiste? Ha? Ang hinanakit ni Libiste, bakit siya binabash samantalang siya na nga yung naglalabas ng mga katiwalian. Akala ko ba, sabi niya, di ba? Trabaho natin yung ilalabas yung mga katiwalian. Kala ko maraming matutuwa. Bakit binabash siya? Libiste, dahil bagito ka pa lang, hindi ka binabash ng tao. Majority ng Pilipino humahanga sa ginagawa mo. Huwag kang magpapaniwala dyan. Bayarang media lang yan, tsaka mga troll ang nababasa mo. Marami sila talaga dahil bayaran nga eh. Di ba? Kaya nanghihina, mangyak-ngyak pa si Libiste. Siya na nga yung nagbubulgar ng mga kalokohan ng mga magnanakaw. Siya pa yung nababash. O, tapos sasabihan pa ni Auntie Claire, Auntie Claire, sa pagitan ninyo ni Leandro Libiste, sino mas kapanipaniwala? Si Libiste. Tuloy natin to sinasabi ni ano. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kinakailangan daw na magkaroon ng full-blown investigation sa allegation na yung mga cabinet official ay kasabwat o mayroong mga budget insertion sa DPWH. Sabi pa ni Lacson, instead of pursuing an honest to goodness interagency investigation by using whatever probative value,
was unearthed mainly from Blue Ribbon Committee hearings, to prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as euphemism for cover-up. Tama si Lacson, no? Pag hindi nyo sineryoso yung sinasabi, pag hindi po ninyo sineryoso yung mga binubulgar ni Libiste at hindi kayo mag-iimbestiga, kasi gusto ni Auntie Claire, sige, binulgar mo yan, patunayan mong totoo yan. Mali eh. 'Di ba? Ang meaning po na magsumbong sa Pangulo, kumbaga tinitipan lang kayo, 'di ba? Ito po, Mr. President, meron po kami nakita rito na marupok. Meron pong mga marupok dito. Mr. President, sangkatutak pong marupok dito. Di ba? Papakita mo lang. Hindi ibig sabihin na yung kumbaga ang magsumbong sa Pangulo, ang meaning niyan, binigyan kayo ng tip na may nakita silang kalokohan. Hindi nyo pwedeng ibalik dun sa nagsumbong. O sige, patunayan mo yan. Patunayan mo na meron talagang nagawa. Pucha, katarantaduhan, no? Si Libiste, nagbibigay siya ng kanyang, hindi niya naman kinakailangan gawin yan eh. Gumawa siya ng effort para imbestigahan, lumapit siya kay Cabral, nangingi siya ng mga datos, pinayagan naman siya ni Dahak, Boy Tokes Dahak Dizon, para bigyan siya ni Cabral ng mga datos kung sino yung mga politiko at mga cabinet official na mayroong insertion. Hindi, nilalantad lang natin sila. Ba't naman tayo maniniwala dyan? Hindi naman talaga tayo naniniwala dyan. Ngayon, si Lacson, sinasabihan niya, mag-imbestiga kayo. Hindi yung sasabihin nyo na hearsay lang lahat. Bakit po? Bakit kinakailangan mag-imbestiga? Kayo mag-iimbestiga, binibigyan kayo ng tip ni Libiste. Ngayon, Lacson, sagutin naman natin si Lacson. Balik tayo back to you, Lacson. Bakit ikaw hindi ka nag-iimbestiga? Bakit tinuturuan ng gobyerno? Cabinet member ka ba? Di ba senador ka? Bakit hindi ikaw ang mag-imbestiga sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee? Pwede kang mag-imbestiga, Lacson. Paalala lang natin kay Lacson, baka nakakalimutan ni Lacson eh. Lacson, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano trabaho ng Blue Ribbon Committee? Ang trabaho ng Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Bakit ayaw mo tong imbestigan? Bakit ipapasa mo pa sa executive? Wala kang pakialam sa executive. Separation of powers. Ang tanong namin sa iyo, total, excuse the term, sumausaw ka na rin lang. Total, sumausaw ka na rin lang. Ang tanong namin sa iyo, Lacson, ay ito. Ano namang ginagawa mo bilang Blue Ribbon Chairman? Bakit hindi ka mag-imbestiga?